Yo, Nello! Magandang morning. Happy morning to all of you. Kamusta naman ang ating mga buhay-buhay? Andito na naman tayo. Another day, another uratang session with yours truly, Boss Dada TV. At tayo na naman ay pagchichismisan, pasasakitin ang mga puso at ay balumbalunan, pati ang kaluluwa'y lalatayan, lahat ng mga kriminal, mangbubudol, manloloko, sinungaling, lahat ng mga kawatan, magnanakaw, mang-uumit, lahat ng mga salot sa gobyerno, lahat ng mga traidor, mga diktador, mga satanas, Judas, Barabas, Hestas. Atin na naman po silang aasarin. At in the process, atakihin sa puso ang mga punyemas na yan. Abay, good riddance. Naku po, eto na nga mga bossing, ang kaso ng ating Pangulong Duterte ay magpalakpakan tayo. At salamat sa Panginoon dahil after how many days, I think after 4 days, ay wala tayong balita kay Pangulong Duterte. May balita pa nga na nawawala ito, hindi alam kung saan. Tapos etong ating putang inang gobyerno na ito, hindi man lang tayo ma-update kung nasaan ang Pangulo. Dapat silang unang-unang nag-update sa bayan eh. Total, sila naman ang nagsakripisyo dyan. Sila naman ang nagkanuno dyan. Sila naman ang nagbenta sa kalahi nila. Hindi ba dapat ang nagbibigay sa atin ng update kung kamusta na siya, asan na siya, ganito na, yung may coordination, dapat sila, di ba? Tangina, parang nagtapon na lang sila ng basura. Pagtapon nila, wala na silang pakiya. Mga putang ina nyo, matapos yung gastusin ng pera ng taong bayan para dyan sa politika nyo ang mahal-mahal ng eroplano na yan. Ang mahal-mahal ng ginastos, putang ina, tayo pa talaga ang gumasta. Tapos ang sasabihin ng mga buwaka ng ina, wala daw politika. Mga ulol! Itong administrasyon na to ay pinamumunuan at pinalilibutan ng mga sinungaling. Sinungaling ang pulis, sinungaling ang militar, sinungaling ang spokesperson, sinungaling lahat, DILG, pati yung DOJ, lahat mga sinungaling. This government will go down as the most liar na gobyerno sa buong mundo. Pero syempre bago ang lahat, pasalamatan muna natin lahat ng mga nagla-like, nagsisubscribe, nagsishare. Oy, congratulations yung huling video natin Ang daming nanood. Sana madami ulit manood nitong video na to. Dahil pag-uusapan natin syempre yung nangyaring hearing kahapon at yung unang-unang pagkikita natin with the best president the Philippines na nagkaroon ay si Pangulong Duterte. Salamat din po sa nagla-like, nagsishare. Importante po yung like and share. And sige lang, gamitin nyo lang tong video na to. I-cut nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Kailangan kumalat itong mga ganitong videos bago pa man tayo trabahuhin kasi alam naman natin next week daw ang NBI daw ay magsisimula ng magpakulong ng lahat ng mga bumabatikos kay Bongbong. Utang ina niyan, gagawa-gawa ng kagaguhan.
Gagawa kayo ng kahayupan, kabubuhan, katarantaduhan, kabalintunaan sa Pilipinas. Tapos putang ina nyo, pagkasinita kayo, magngangaw-ngaw kayo. Iwe-weaponize nyo mga ahensya ng gobyerno para patahimikin lahat ng mga bumabatikos sa inyo. Putang ina nyo, mga magnanakaw kayo. Di ba kayo mga gunggong? Akala ni Bongbong Marcos, mga bossing, akala niya nakapuntos siya dito kay Pangulong Duterte. Akala niya nakapuntos siya, akala niya nakapogi sa kanya, nabawasan yung problema niya kasi syempre si Pangulong Duterte lang naman ang magiging lead legal counsel ni Inday Sara sa impeachment. Tapos medyo nakikita niya si Pangulong Duterte, ang dami talagang nagmamahal kay Pangulong Duterte. Si Bongbong kasi, kahit anong ligo niya, kahit anong pabango niya, kahit na anong gawin niya, mamudmud siya ng pera, putang ina, hindi siya talaga kayang mahalin ng mga Pilipino. Bakit ka mo? Magnanakaw yung tatay, magnanakaw yung nanay. O pati siya, putang ina, magnanakaw na din. Bakit mo sinasabi magnanakaw, boss Dado? Wala namang kasi yan. O, tingnan nyo nangyayari sa bayan natin. Ang dami-dami, di ba? Diyan na nga lang sa Supreme Court, oh. Sinasabi na nga dyan sa Supreme Court, oh. O, ang dami nilang mga perang pinagkukuha sa PhilHealth. Tapos, kung siya may tulay, hindi pa na itatayo. Ubus na yung budget kung nagnakaw pa sa PhilHealth. Umpisa pa lang yan. Pucha, yan. Unti-unti na madadali na sila. Diyan na yung blank items na sa GAA. Blank item sa BICAM, putangin na niya, epektibo yung GAA. Isa-isa na yan, mga bossing, na namomroblema ang mga putangina. Kaya kailangan gumawa sila ng malaking pasabog. Malaking pasabog enough para makalimutan na naman ng taong bayan lahat ng talagang totoong issue ng Pilipinas. Magsilabas sa kalsada, magdeklara ng martial law para walang eleksyon. Paano ba naman, putang ina niyan? Nakita nyo kahapon yung yung meeting di ba sila sa Tacloban? Puta, home court advantage na, wala pa rin tao. Tain na mas madami pa yung mga nagdadasal para kay Pangulong Duterte na maibalik siya sa Pilipinas. Oo, mas madami pa yung mga nagmamarcha sa mga kalsada para ipanalangin ang pagbalik ni Pangulong Duterte sa Pilipinas kesa makinig sa putang inang pangangampanya nyo patungkol dyan sa 12 yung mga ulul na mga kandidatong mga future magnanakaw din naman sa Pilipinas. Gagawin nyo lang mga kakutsaba ninyo para meron kayong malakas na puwersa ng mga magnanakaw sa Senado. Oh, kaya ayan. O nauulol na si Tanga. Dahil putangin na delikado sila dun sa pinagbiyayabang niyang pinabili lang ng suka. Mantakin mo, pinabili ng suka, wala, mga bago pa lang sa politika. Pero puta, lakas-lakas na ng arrive. Kahit anong pagmamanipula nila sa hayop na mga surveys na yan, na halos walang lumalabas sa survey, puro sila-sila lang. Anak ng tinapay, kaya kabang-kaba sila. Pinabili lang na suka, tapos tatalunin sila. Eto naman mga putang inang pinklawan at saka mga dilawan tae, nakikisali naman. Hoy, putang ina nyo. Labanan ito ng agila at ng tigreng walang pangil. Huwag makisali yung mga ipis. Kayong mga dilawan na talunan, naburado na sa politika sa Pilipinas, mga putang ina nyo, manahimik kayo. Meron pa silang sinasabi na hindi ito ang henerasyon ng pumupuri sa mga mamamatay tao. Ulul! Tangina nyo, yung mga kalahi nyo, puros mga agaw ng asawa. Wala kayong mga moral. Kung si Leni Robredo, o di umano, oh, yung jowa daw si Bolet. Si Bolet banal, may asawa yun ah. Si Leila de Lima, umamin na yung saging ni Dayan, oh, may asawa din si Dayan. Oh, at marami pang iba. Kaya huwag kayo magmalinis, kayo mga dilawan, mga pinklawan.
Huwag kayo magmalinis, ha? Utang ina nyo lahat ng walang perfectong tao, lahat may baho. Huwag na kayo magmayabang. Hindi ito usapin, kasali ang mga ipis. Labanan ito ng mga nanalo sa eleksyon. Yung mga talunan, wait lang muna kayo. Diyan lang kayo sa Naga, mag-mayor na lang si Lenny diyan. Akala nito ni Bongbong na isa siya, na-eliminate niya si Rodrigo Duterte. Akala niya, okay na. Puta, hindi niya alam. Hindi niya alam, binigyan lang niya lalo si Pangulong Duterte ng panibagong audience. Sino ba ang usual na audience ni Pangulong Duterte? O tayong mga Pilipino, yung ibang mga bansa, mga OFW sa ibang bansa. Oo, yung mga international media, tapos na siya eh. So wala nang interest sa kanya sa mga sasabihin niya. Pero this time, dahil binaboy siya ni Marcos, mantakin mo na-expose si Bongbong Marcos at ang gobyerno natin na traidor sa sarili nilang lahi. Na ang gobyerno natin ay hindi kayang ipagtanggol ang sarili nilang lahi. Ang gobyerno natin may mahinang justice system. Oo, ang gobyerno natin ay hindi gumagana ang mga korte. Kaya ang isang plain na kaso ng multiple murder / crimes against humanity na kaya naman natin i-hearing dito sa Pilipinas, ibinigay niya pa sa ibang bansa. Ganon kahina ang utak ni Bongbong. Akala niya politically nakalamang sila. Akala niya sa galit niya politically na-eliminate niya si Pangulong Duterte. Hindi niya alam na yun ang magsisil ng legacy ng pamilya nila at lahat ng yan ay masusulat sa history. Ang tatay mo magnanakaw, human rights violator. Ang nanay mo magnanakaw, human rights violator. Ikaw magnanakaw, tinaraydor mo sarili mong lahi, human rights violator ka. Hindi niya alam na dun magsasara yung lahi nila. Sabi ko nga sa inyo kahit nga si Amy Marcos, diring-diri na eh. At kahit diring-diri na si Marcos, si Amy Marcos, sa kapatid niya, dahil Marcos siya, diri pa rin ang tao sa kanya. Kahit anong pagsusumiksik ni Amy Marcos sa kampo ng mga Duterte, outcast siya. Outcast na siya sa pamilya niya. Hindi pa siya makapasok sa mga DDS. Bistado na ang mga Marcos. Lahat yan. Lahat yan mga satanas. So binigyan niya ng bagong audience etong si Pangulong Duterte. Ano itong audience na ito, puta? International. International. Mantakin mo mantakin mo. Oo. Imaginein mo na lang kapag nagsalita na si Pangulong Duterte nang nakatutok ang ICC, nakatutok ang European Union, nakatutok, kauna-unahang presidente to kauna-unahang presidente na itatry ng ICC. Ma-expose ang ICC dito kasi nakatutok na ang buong mundo. Nakikita nila kung paano nila itatrato si Pangulong Duterte, yung mga i-deny na mga motions niya. Kung paano siya itatry dito, makikita ng buong mundo. So, ma-expose ang ICC dito kung sila ba talaga ay highly political court lang or talagang korte sila na patas at walang bias. One yun. Pangalawa, nalaman ngayon ng buong mundo yung istorya nito. Ay putang ina, pinadala siya ng presidente niya. Ay hindi ba dating presidente ito? Ito yung presidente na matapang, pinatay. Sino ba yung mga pinatay niya? Mamaya ipaparinig ko sa inyo yung kaso. Kung ano yung mga namatay, sino yung mga namatay. Oo kung sino yung mga namatay, ano yung mga namatay at ilan. Tang ina talaga, fake news talaga tong mga to. Si Bongbong, fake news talaga. Pati tong si Claire, fake news. Sabi nila, 30,000 daw na Pilipino yung namatay. Putang ina, dito sa ICC, wala pa pala 50. Wala pa pala 50 eh. Sabi nyo 30,000. Sabi ni Lenny Robredo 30,000. Tangina nyo. Ganyan kasama ang mathematics ninyo. O dito lalabas. Hindi nila pwedeng ilagay lahat yung 30,000.
dyan sa ICC, makikita nila anong cause of death nitong isa. Putang ina, na COVID to ah. Ba't anong kinamatay nito? Putang binangungot to ah. O itong isa naman na to, putang ina niyan. Cancer yung kinamatay nito ah. Mabibisto sila. Kasi ang ginawa nila, binlow up lang nila yung numero ng mga namatay. Puta pati yung binangungot, nagbigte, yung nadapa sa pako, nasaksak yung sarili. Puta na lahat, dinamay nila dun sa numero. Para lang pansinin, uy, ang dami naman namatay. Grabe naman yan. Pero puta dito, lumabas sa totoong kaso, tangina wala pang 43 lang. Lahat pa mga adik, lahat pa mga suspected criminal. So kung ako, i-judge ko tong tao na to, sino ba pinatay niya? Criminal? Criminal naman pala eh. Ano pa pinaglalaban natin dito? Eh, trabaho niya yun eh. Bilang law enforcement, bilang part ng law enforcement, bilang presidente, eh, trabaho ng presidente yun. Na lahat ng mga kriminal habulin niya. Oh. So ano pang hinihiring natin? O, ito pa ah. Pangalawa. O, bukod sa nalaman na ng buong mundo kung gaano kakatraidor Bongbong, kung sino man ang nagano sa'yo, nagpayo sa'yo na gawin mo to, putang ina, kung ako sa'yo, sampal-sampalin mo. Putang laking problema nito. Maaring dito, eh ano ka pa, medyo okay pa. Na ano kayo ngayon, nabawas-bawasan yung nagmumura sa inyo dito. Pero putang ina yun, dinagdagan nyo. Kasi yung mga tao na hindi naman political sa Pilipinas, putang galit na rin sa inyo. Yung mga taong hindi naman importante sa kanila yung politika, araw-araw lang makapag-ano dyan, makakumita araw-araw, magtrabaho para sa pamilya nila. Wala akong paki sa politika. Ano lang yun, waste of time. O putya ngayon, ha? Pinamigay nila si Duterte. Pinamigay, tayo pa gumastos. Putang ina, Pilipino gumastos, pera ng Pilipinas, ni hindi man lang nila tinanong yung mga Pilipino kung papayag kami na ano, na dalhin si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Ang kapal naman ng mukha nila. Taxpayers, kaya nga minsan nakakatamad na magbayad ng buwis. Sa ganyan lang nila dinadala eh. Oh, ano 'yon? Yung mga taong hindi naman political, ngayon political na. O so nadagdagan ngayon yung mga na-expose. Putang ina, magnanakaw pala talaga tong mga to, no? So mas nadagdagan yung galit sa kanila. O, pangatlo, binigyan mo si Pangulong Duterte ng avenue para lahat ng lente ng kamera ng buong mundo makikinig ngayon sa sasabihin niya. Anong sasabihin niya? Pinadala ako dito ng presidente ng Pilipinas kasi inilabas ko yung katotohanan na addict siya. Inilabas ko yung katotohanan na bangag siya. Nire-request ng mga masang Pilipino na magpa-drug test siya. Ayaw niya. O kaya para mapatahimik ako, pinadala niya ako dito. Kasi ang mga pinapapatay ko, puro addict. Di ba rinig ngayon ng sambayan ng buong mundo? Ha? Presidente ng Pilipinas, addict? Presidente ng Pilipinas, ayaw daw magpa-drug test? Ba't ayaw magpa-drug test? Eh yung mga taong ayaw magpa-drug test, positive. O maririnig ngayon ng tao yun. O tapos makikita ngayon ng tao, buong mundo. Putang ina, matanda na to ah. Hindi na nga makapagsalita. Binibigkas pa lang yung pangalan niya. Nanginginig na yung labi. Tapos ang lalaki nung damit. Ano ba to? Hindi ba to nag-prepare? Bakit ang laki nung Amerikana? Ang laki nung kurbata? O malalaman nila, ay putang ina, kinidnap pala ito. Hindi man lang nakapag-prepare ng gamit niyang sarili. O di buong mundo ngayon nakakita pa noong pagmamalabis sa isang matanda. 80 anyos na. anyos na yung matanda. Pagtingin nila, nanginginig na. Oh, grabe naman to. Pinamigay ito ng ano niya? Pinamigay ito ng gobyerno niya?
Ano ba itong Pilipinas? Wala na bang korte sa Pilipinas? Kasi ang ICC, papasok lang yan sa isang bansa na hindi na gumagana justice system. So ngayon, sisilipin ngayon ng mga tao. Magiging interesado sila. Sino ba to? Rodrigo Roa Duterte. Nai-research ngayon ng buong mundo. Yung mga nanonood dito. Sasabihin, ha? Puta, magaling pala to eh. Mantakin mo, umalis siya ng pagiging presidente. 89% yung trust rating niya. Tapos, yung sumunod na presidente, putang ina, inendorso pa nung anak. Inendorso nung anak, tapos yung anak ngayon, ini-impeach na. So, tarantado tong presidente ng Pilipinas pala. Matapos gamitin itong pamilya na nakatulong sa kanya, tinarantado niya pa, traidor. Inatalo pala ito nung nakaraang eleksyon, so mahina ito. Kumampi sa mga Duterte dahil mataas ang trust rating ng Duterte. Nung nanalo, pinakulong yung mga Duterte. It will add up pag nagkwento na si Pangulong Duterte na ganito, na ganyan, ay nako, yari na. Ito pa ang pinakamasaklap. So ngayon, yung buong mundo, malalaman na yung mga karimarimarim na nangyayari sa Pilipinas. Mas makikilala si Bongbong Marcos hindi bilang magaling na tao. Bilang isang tao na gago, sarili mong citizen, pinagkanuno mo, na gumagana naman yung justice system mo, hindi mo hinayaan na dito sa Pilipinas dininig yung kaso. Tapos makikita pa yung pulis natin, abusado, lalabas yung mga video, makikita nila, may mga translation na yan. Makikita nila, dating presidente, binababoy ng 2-star general lang. O so makikita nila talaga na, ay puta, ganito pala sa Pilipinas. So ngayon, makikilala ngayon ng Pilipinas. Binigyan mo si Pangulong Duterte ng world stage. Ang pinakamasaklap, sa lahat, kung si Pangulong Duterte mamatay dyan, hindi na niya matapos yung hearing. Doon ka ngayon mayayari. Kasi lalabas ngayon na pinadala mo si Pangulong Duterte dyan to die. Tinanggalan mo siya ng dignidad to die in his own beloved country with his family around him. Inalis mo yun, tinanggal mo yung karapatan na yun sa kanya dahil lang sa inyong political greed, sa inyong pangarap, kaya ginawa nyo lahat ng itong kahayupan sa bayang Pilipinas. So, sinong talo rito? Sinong panalo rito? Mantakay mo, nagulat ang ICC. Ngayon lang daw sila pinanood ng ganun karami. Sa history daw ng hearings ng ICC, umabot ng milyon-milyon yung nanonood sa kanila. O imaginein mo yan, ganun karami yung nakakita kay Pangulong Duterte na hinang-hina na maririnig lahat ng mga manifestations nila na itong gobyerno natin sa Pilipinas, corrupt. O di lalo nyo lang pinalaki yung problema nyo. Every time na Bongbong Marcos will go sa buong mundo, the media will ask him the same question. Why did you put your citizen, more so a hardworking president, former president, to rot in jail? He doesn't have any complaints or any case in the Philippines. How come you sacrificed him to the ICC? O tayo na, paano mo sasagutin yun? Gagagano ka na naman. O ayan ang sinasabi ko ngayon, liliit ngayon yung mundo mo. O hindi kasi kayo nag-iisip. Putay na, sabi ko nga sa inyo, si Tatay Digong, may sinabi siya. Ang sabi niya, hanggang sa huling hininga ko, maglilingkod ako sa bayan kong Pilipinas na pinakamamahal ko. Etong ginagawa ni Pangulong Duterte is part nung kanyang pagmamahal at paglilingkod sa bayan. Ano yun? I-expose etong mga kawatan sa Pilipinas. Kaya mamatay siya. Kaya ito na yung huling hantungan niya. Wala siyang pakialam. Ang importante, hanggang sa huling buhay niya, huling hininga niya, magamit niya to expose
corruption, kasamaan, at kabulastugan dito sa bayan nating Pilipinas. Nagkita mo, nagkilos. Siyempre, magre-research na lahat ng mga nakanood niyan na ibang lahi. Makikita nila, even those media people na hindi nakakakilala, mantakin mo, pinadala mo si Duterte sa isang bansa na hindi man lang nila kayang banggitin yung pangalan niya. Anak ng tinapay, anong klaseng tao ka, Bongbong? Tapos pera pa ng taong bayan yung ginamit nyo. Buti sana kung pera mo hindi pera ng Pilipino. Taxpayers, ginisa mo sa sariling mantika yung mga Pilipino. Taxpayers money, pinanggastos mo para alis sa Pilipinas yung pinakamamahal naming presidente. Magbabayad kayo ni Torre. Magbabayad kayo balang araw. Hindi habang panahon kayo ay nasa posisyon. Mawawala din kayo dyan. At kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili